Reverend CJ tonight, no? So yung first part natin Tagalog, tapos yung second part English. So this is my way of transitioning from English to Tagalog order of worship. Yan. Any prayer requests? Sana po pumasa sa interview. Yan, sana pumasa. Amen. Sana. Any prayer requests? Love life, financial, Thanksgiving, health. Okay. Bumabasa na yung sugar. Good. Thanksgiving, Rodel. Sa lahat ng blessing. Ha? Yes, thank you sa lahat. Prayers. Ikaw, Nel. Wala. Okay. So, Thanksgiving. Okay. Panawagan sa pagsamba. Ito ang kalamang hakbang sa ating paglalakbay sa Kwaresma, ang hakbang ng sakripisyo. Samahan mo kami, Panginoon, habang ginagawa namin ang hakbang na ito. Kailangan dito ang kahandang ibigay ang lahat ng iyong buhay sa Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, habang ipinagkakaloob namin ang aming buhay sa iyo. Halika, sambahin natin at ialay ang ating tinig ng papuri sa Diyos. Buksan natin ang ating puso at espiritu sa Diyos sa araw na ito. Let us sing, buksan ng aming puso. Buksan ang aming puso, turuan mong mag-alab sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng usang matangkilik, tungkulin mabanang. Buksan ang aming palad, sarili maialay, tulungan mo ihanap kami ng bagong malay. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng usang matangkilik, tungkulin mabanang. Kyrie, please all kneel. Together. Mahabaging Panginoon, patawarin mo kami kapag hindi kami nakarating sa landas ng Kwaresma. Kapag ang daan sa unahan ay tila masyadong walang katiyakan at tayo ay natatakot. Inaamin natin ang pagsunod kay Jesus ay hindi madaling gawain. Hinihiling ni Jesus na maging handa tayong gawin ang sukdulang pangako ng ating buong buhay at nag-aatubilin tayo at magpipigil tayo. Ibalik mo kami sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng tiwala at lakas ng loob na harapin ang hinaharap ng may pag-asa. Magtiwala kami sa iyo na ang mensahe ng kapayapaan at awa na binigay niyo sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo ay may handog sa iba sa pamamagitan ng aming sariling patutuo sa iyong nakapagpapagaling na awa. Sa pangalan ni Jesus, tayo ay manalangin. Amen. Kahit salita ng katiyakan, kahit na ang hinaharap ay maulap, kasama natin ang Diyos, gumagabay, nagpapagaling, umaaliw, nagpapanumbalik, magsaya
Sa pangalan ni Jesucristo, kayo ay pinatawad at pinagaling. Amen. Amen. This time for pambungad na panalangin. Sabay-sabay nating banggitin. Masyado mo kaming kilala, dakilang magulang naming lahat. Alam niyo na gusto namin maging madali ang mga paraan ng pagiging disipulo upang magkaroon ng malandas na nilatag sa isang maayos na linya sa hinaharap na malinaw na nakikita sa lahat ng oras. Ngunit bahagi ng ating paglalakbay ay nalilihim ng ating sariling kasakiman at takot. Hindi ninyo hinaharang ang daan tungo sa pag-asa at kapayapaan. Ang ating sariling takot ang nagbibigay ng mga hadlang at kadalasan ng mga hadlang na iyon ay may anyo ng pag-iwas at pagtatangi. Isulat ang iyong mga salita sa aming puso. Maawaing Diyos, itanim ang iyong nagbabagong pag-ibig sa aming espiritu. Bigyan mo kami ng lakas ng loob, tulad ng pagtitipon namin sa araw na ito, upang dalhin sa harap mo ang aming alalahanin, ang aming mga kagalakan at ang aming mga kalungkutan. Bigyan mo kami ng mga puso ng kapayapaan at tiwala sa iyong lahat na sumusuporta sa presensya. Tulungan mo kaming itayo ang ating mga paa sa landas na ito patungo sa krus at sa kabila. Amen. Magsipuan lahat. Napakaganda panalangin. No, pang Tagalog, no, napaka-powerful. First reading. First reading dito. A reading from the book of Ezekiel. Thus says the Lord God, O my people, I will open your graves and have you rise from them, and bring you back to the land of Israel. Then you shall know what I am, Lord, when I open your graves and have you rise from them, O my people. I will put my spirit in you, that you may live, and I will settle you upon your land. Thus you shall know that I am the Lord. I have promised, and I will do it, says the Lord. The word of the Lord. Thanks Be be to God. Responsorial Psalm. Responsorial Psalm. With the Lord there is mercy and fullness of redemption. With the Lord there is mercy and fullness of redemption. Out of depths I cry to you. O Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to my voice in supplication. With the Lord there is mercy and fullness of redemption. If you, O Lord, mark iniquities, Lord, who can stand? But with you is forgiveness, that you may be revered. With the Lord there is mercy and fullness of redemption. I trust in the Lord, my soul trusts in his word. More than sentinels wait for the dawn, let Israel wait for the Lord. With the Lord there is mercy and fullness of redemption. For with the Lord is kindness, and with him is plenteous redemption, and he will redeem Israel for all their iniquities. With the Lord there is mercy and fullness of redemption. Second reading. Second reading. Ito ka. Okay na. Brothers and sisters, those who are in the flesh cannot please God, but you are not in the flesh. On the contrary, you are in the Spirit, if only the Spirit of God dwells in you. Whoever does not have the Spirit of Christ does not belong to him. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit is alive because of righteousness. If the Spirit of the one who raised Jesus from the dead dwells in you, the one who raised Christ from the dead will give life to your mortal bodies also, though his Spirit is dwelling in you. The word of the Lord. Thanks be to God. Stand. Thy word. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet,
and a light unto my path. The Lord be with you. And also with thee. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. The sisters of Lazarus sent word to Jesus, saying, Master, the one you have loved is ill. When Jesus heard this, he said, This illness is not the end of death, but is for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus, so when he heard that he was ill, he remained for 2 days in the place where he was. Then after this, said to his disciples, Let us go back to Judea. When Jesus arrived, he found that Lazarus has already been in the tomb for 4 days. When Martha heard that Jesus was coming, she went to meet him. But Mary sat at home. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have been died. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you. Jesus said to her, Your brother will rise. Martha said, I know he will rise in the resurrection of the last day. Jesus told her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this? She said to him, Yes, Lord, I have come to believe that you are the Christ, the Son of God, the one who is coming into the world. Jesus became perturbed and deeply troubled and said, Where have you laid him? They said to him, Sir, come and see. And Jesus wept. So the Jews said, See how he loved him. But some of them said, Could not the one who opened the eyes of the blind man have done something so that this man would not have died? So Jesus, perturbed again, came to the tomb. It was a cave, and a stone lay across it. Jesus said, Take away the stone. Martha, the dead man's sister, said to him, Lord, by now there will be stench. He has been dead for 4 days. Jesus said to her, Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? So they took away the one, and Jesus raised his son. So they took away the stone, and Jesus raised his eyes and said, Father, I thank you for hearing me. I know that you always hear me. Because of the crowd here, I have said this, that they may believe that you sent me. And when he had said this, he cried out in a loud voice, Lazarus, come out. The dead man came out, tied hand and foot with burial bands, and his face was wrapped in a cloth. So Jesus said to them, Untie him and let him go. Now many of the Jews who have come to Mary and seen what he had done began to believe in him. The Gospel for our salvation. Praise the Lord Jesus Christ. Please be seated for some. Ano naman yung TikTok? Okay na namang maraming Okay naman. Diyos ko mga boylet sa sa TikTok, mga love. Good evening, everyone. Ayan. Isa sa pinakamagandang pag-usapan actually yung word na come out sa Bible. And second is yung pinaka-shortest na verse sa Bible, yung Jesus wept. No? Isang bagay na natutunan ko sa Union Theological Seminary sa turo ni Professor Revelation Belonta ay ang magbasa ka ng Biblia ayon sa iyong karanasan at pagkakataon. Basahin ang banal na kasulatan kung ano ang iyong pinapanggalingang sitwasyon at pagkakataon. Sabi niya, maaari mong basahin ang Biblia bilang isang babae, bilang isang magsasaka, bilang isang manggagawa, bilang mahirap, bilang mayaman, bilang isang bakla. Yun ang tinatawag na queer theology, no? Reading the Bible in the eyes of being gay. At ang pagbabasa ng Biblia ayon sa karanasan ko o pagkatao ko bilang isang bakla, malibang magbasa ng Biblia
on my own eyes and experience. Hindi ba yun pwede? For the longest time, lagi na lang binabasa ang Biblia. Sa pagtingin ng mga nauna sa atin, ang Biblia ay iisa lamang ang sinasabi na ang Bible daw ay walang pinapatungkol sa mga bakla, tomboy, silayista, transgender, or moherista. Lagi na lang pinupukol ang 6 anti-gay verses laban sa sangkal LGBTQ-han sa buong mundo. Mabuti na lang at ngayon, nakalipas na ang mga taon sa loob ng seminaryo, sa mga pagtingin ng Bible scholars, theologians, ay nagpapatunay na homosexuality is not a sin, not a sickness. Na-debunk na ang mga old teachings that homosexuality is a sin according daw sa Bible. Hindi totoo na ang kabaklaan ng homosexuality ay kasalanan. Hindi true ang mga translations, lalo na English translations, na homosexuality is not a sin, is a sickness. Isang magandang mabasa sa verse na sinabi ni Jesus sa Gospel according to John chapter 11 verses 43 ay yung salitang Lazarus, come out. Coming out is the first step to equality. Yan ang paniniwala ko. Malaking bagay ang mga come out. Malaking bagay ang mag-come out. Malaking bagay na ipahayag mo na walang masamang maging bakla, tomboy, silahista, mujerista, or also known as the LGBTQIA+++. Hindi tayo naging masama dahil sa pagkatao natin. Nagiging masama tayo sa pagtingin ng lipunan na masama tayo. Hindi tayo masama. Mabuting tao tayo. Ang seksualidad ko ay hindi basehan ng aking salvation o kaligtasan. Bagkus sa aking pakikitungo sa kapwa, ang basehan ng aking kaligtasan. Amen? Salvation belongs to God. It is God who will judge us kung anong ginawa mo sa buhay mo bilang tao at bilang hiram lamang sa Diyos. I am taking John 11:43 verse as my stepping stone on my preaching for today. Dahil napaka-powerful ang salitang ito sa Biblia. But first, I will share you the verse in John 11 na magandang pag-usapan. John 11:35. Jesus wept. Yan ang pinaka 2 words lang. Jesus wept. Yan ang pinaka-maiksi. Ang pinaka-maiksing verse sa entire Bible. Sa John 3, so the sisters sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. Ito yung word na love. Sa New Testament, ang Greek ay may 3 ibig sabihin ng pag-ibig. Agape, philia, and eros. No? Lord, the one you love is sick, sabi ni Martha. What are the kinds of love in Greek? Yan nga, agape, philia, and eros. Matagal ko nang gustong i-preach ito sa inyo, kaso lang baka matalisod kayo. Or maskandal, kung sabihin ko sa inyo, maaaring si Jesus at si Lazarus ay may relasyon. Kasi ayaw natin pag-isipan na magkaroon ng relasyon si Jesus at si Lazarus kasi nga we think Jesus as something that is holy at hindi siya pwedeng magkaroon. Pero gagawin ko na to. Tagal ko na rin dito. Kailan ba ako lumabas sa seminar? 2008. Ang tingin kasi natin kay Jesus ay isang banal na hindi kailanman magagawa ang kasalanan dahil siya ay ang Diyos. Pero tandaan natin sa gospel, ang tinutukoy ni Jesus sa historical Jesus, meaning isang tao, nagkatawang tao, tao si Jesus. Naging Kristo siya na pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay siyang muli. Kung hindi siya nabuhay na muli, ay hindi siya magiging Diyos, diba? That makes him Christ. No? Balik tayo sa pagiging tao ni Jesus. Magandang sundan ang yapak na Jesus bilang isang tao para mas nakaka-relate tayo sa Kanya at hindi natin inilalagay siya sa isang pagtingin lamang. Tandaan natin na ang Jesus na kinikilala natin ay Jesus na nagsabi na magmahalan tayo. Mahalin ang mga kaaway. Isang progresibong tao na nag-liberate sa minds ng mga tao nung una pa man hanggang sa ngayon.
Remember that in our faith confession ng Christianity sa loob ng Nicene and Apostles' Creed is that Jesus is both what? Human and God. No? What makes Jesus God? Jesus makes God because of His humanity. Bakit siya naging Diyos? Dahil sa kanyang pagiging tao. Hindi ba pwede na magkaroon ng relasyon si Lazarus at si Jesus? Hindi ba pwede? Kung pagbabasihan mo ang John 11, whole chapter on how Jesus wept ng matindi sa pagkawala ni Lazarus, hindi ba't sadyang may matinding relasyon ang dalawa? At ang alam ito ng dalawang kapatid ni Lazarus, si Maria at si Martha. You can see all the details sa Bible. May mga bagay na sinulat na front lang. May mga sinulat na hindi inilabas dahil sa mga pagpigil na ma-iskandal ang mga mananampalataya sa isang parte ng buhay ni Jesus na maari namang talagang nangyari noon. Saksi ang mga kapatid ni Lazarus sa relasyon nila ni Jesus. Hindi lang ito pinipreach dahil nga baka maskandalo. Maaari namang itong pag-usapan sa seminaryo gaya sa Union Theological Seminary. Walang masamang magmahal. Walang masamang maging LGBTQIA. Ang masama ay husgahan tayo na masama tayo. Wala tayong ginagawa sa kanila. Bakit ba gano'n na lang ang galit nila sa atin? Alam niyo kung bakit? Dahil na din yan sa maling pag-translate ng Bible, sa maling interpret sa Biblia, na bias para sa kanilang pag-control ng mga members at kung ano ang nais lamang marinig ng mga members nito sa loob ng mga churches. Good thing. Meron ng pagkakataong ngayong isiwalat at sabihin ang other side of the story sa Bible. Sa era natin kung saan lahat ng information ay maaari nating access at mapag-aralan. I am 50 years old, young. Matagal na akong nakagraduate sa Union Theological Seminary. Nagtapos ako noong March 29, 2008 at ngayon ko palang ito i-preach. Let the Holy Spirit lead me to this now. Kailangan ninyong malaman itong mga bagay-bagay upang mahusgahan ninyo at kilalanin si Jesus bilang isang tao at hindi lamang bilang isang Diyos. Tandaan natin, bilang isang Kristiyano, ang ating idol ay dapat si Jesucristo lamang dahil tayo ay ang kanyang tagasunod. Kung tagasunod tayo ni Jesus, ay dapat mas kilalanin natin si Jesus sa isang tao upang mas madaling tularan. Hindi ang pagkapapako sa krus ang dapat nating tularan kay Jesus, bagkus kung ano ang katuruan niya patungkol sa theology of love, patungkol sa pagmamahal, pag-ibig sa kapwa. Huwag nating i-single out na krus lamang ang buhay ni Kristo. Pag-aralan natin ang mga sinasabi niya, ang buhay niya mismo. Yung historical Jesus ang mas magandang pag-aralan natin. Saan ba si Jesus pumapanig? Ano ang kanyang ideology? Kanino ba siya pumapanig? Sa mayaman ba o mahirap? Anong klase ng katalinuhan si Jesus? Paano siya nabuhay noon? Sino ba ang mga barkada niya? Paano siya nagalit? Paano siya tumawa? Paano siya umiyak? Maaring niyong makilala si Jesus sa 4 na gospel sa Biblia. 4 lamang ang gospel na makikilala ninyo ang 7 klaseng Jesus sa gospel. Hindi mahirap magbasa ng gospel. Kung may time ka nga sa social media ng 4 to 6 minutes at hours, reading the gospel ay madali lamang. Simulan mo sa gospel according to Mark. Dahil mas maliit na gospel ito, pero mas nauna ito sa gospel sa Luke, Matthew, and John. So ano ang nais sabihin sa inyo? Ito yung conclusion. Mag-come out na tayo. Come out saan at para kanino? Come out sa love, come out sa peace, come out sa understanding, come out sa justice, come out sa oppression, marginalized and poor, come out to spread the good news to all, and come out for Jesus. Amen. Amen.
Let us sing, Diyos ay pag-ibig. And let us offer something to the Lord. Huwag kayo manghingi, huwag kayo mahiyang magbigay. Pag-ibig ang siyang bumuka sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong araw at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagtulong, ipamalita sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos at pag-ibig. Blessed are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness, this wine we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the cup of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. The great prayer of thanksgiving. The Lord be with you. And also with you. Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right to give our thanks and praise. You are worthy of the thanks and praise, parent God of truth. For by the breath of your mouth you have spoken your word, and all things have come into being.
You fashioned us with your image and place us in the garden of your delight. Though we choose the path of rebellion, you will not abandon your own. Again and again, you drew us into the covenant of grace. You gave your people the law and taught us, the prophet, to look for your reign of justice, mercy, and peace. As we watch for the sign of your kingdom on earth, we echo the song of the angels in heaven evermore, praising you and saying, Holy, holy, holy Lord, by the power and might, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. And on the night when Jesus was betrayed, Jesus took the bread. And when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples and said, Take, eat, this is my body which is given for you. Do this for the remembrance of me. And after supper, Jesus took the cup of wine, and when he had given thanks, he gave it to his disciples and friends and said, Drink this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the forgiveness of sins. Whenever you drink it, do this for the remembrance of me. Let us proclaim the mystery of our faith. Christ is died, Christ is risen, Christ will come again. Community prayer, let our response be, Heavenly Parent God, hear us. Please repeat. Heavenly Parent God, hear us. Lord, I pray for the LGBT Christian Church, its pastors, members, officers, and all the missions and plans for this year. Lord, give us the grace, the resources, the financial resources, and human resources to make it happen. This we pray. Heavenly Parent God, hear us. Lord, salamat po sa pagkain pangkaisipan at pang-espiritu na binigay mo sa araw na to para maging malusog kami spiritually. Salamat po sa hamon ng pag-come out or paano maging blessing sa iba, paano maging light sa iba. At sana magkaroon kami ng mga pagkakataon para ma-share ito at maibahagi sa ibang mga tao para sa iyong ikaka-glory. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Heavenly Parent God, hear us. Lord, unang-una po, napapasalamat po ako sa blessings na iyong binibigay. Parahin ko pong dinadalangin na ang kaligtasan, kalusugan ng aking mama sa probinsya at gayon din sa pamilya ko sa probinsya na sana ingatan niyo po sila palagi. At sa akin naman po, dalangin ko po yung kaligtasan sa pagpasok ko sa trabaho. Dalangin ko rin po ang dalangin ng bawat isa dito sa amin. In Jesus' name. Heavenly Parent God, hear us. Lord, maraming pong salamat sa patuloy na pagbuo ng mga blessings sa bawat isa po sa amin, sa kalakasan ng bawat isa sa amin na narito po ngayon. Maraming pong salamat sa napakagandang mensahe na narinig po namin. Sana mag-silbi ito na pagkain ng pang-espiritual na aming mga buhay. Patuloy mo aming kabayan sa araw-araw. Tawarin mo rin ang aming mapagkukulang sa aming kapwa sa iyo. Maraming pong salamat. In Jesus' name. Okay. Heavenly Parent God, hear us. Maraming salamat po sa oportunidad na to para maikwento ang storya ng church na ito. Sana ipagpatuloy niyo pa po ang mga biyayang ibigay niyo sa akin pati sa mga iba. At sana bigyan niyo po ako ng lakas para makapagtapos ngayong taon. In Jesus' name. Heavenly Parent God, hear us. Lord, salamat po sa araw-araw na biyayang binibigay mo sa amin. Pinapanalangin ko po sana ang interview ng aking asawa, sana ko ay mapagtagumpayan niya.
At sana po ay patuloy pang bumudi ang kondisyon ng aking bunso. In Jesus' name I pray. Heavenly Parent God, hear us. My Lord, sana po kumusta ako sa exam. And sana rin po mapagtagumpayan ko bukas yung interview. And sure po, sana po matanggap po ako sa trabaho na applyan ko. Bless mo rin po sana na tuloy na pong gumaling ang bunso namin. Sana po ligtas po bukas yung biyahe ko po pauwi. Maraming pong salamat, Lord. Amen. Heavenly Parent God, hear us. Lord, maraming salamat sa lahat ng mga blessings na ibigay mo sa amin, pagkakaloob mo. Sa lahat ng mga mahal ko sa buhay, salamat sa paggabay mo sa kanila, Panginoon. In a very special way, Panginoon, pinapadalangin ko ang kapatid ko na may birthday siya ngayon. Thank you, Lord, sa buhay na binagkaloob mo. At ganun din sa pinagkaloob ko rin ng lahat ng mga mahal ko sa buhay, especially mga nasa probinsya, nagabayan mo po sila lagi, Panginoon. Kay Mama at kay Papa. And maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbuhos ng biyaya sa akin, sa lahat ng aking mamahal sa buhay. In Jesus' name I pray. Heavenly Parent God, hear us. Lord, maraming salamat po sa blessing at sa mga kabutihan na ibinibigay mo po sa amin. Lalo na po sa araw-araw, sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, kayo na po bahala. Dinadalangin ko rin po, O Diyos, na yung mga panalangin po ng mga kasama ko dito sa church, na kayo na po ang gabay at magbigay po ng blessing sa kanila. Lord, maraming salamat din po sa kalakasan na binibigay niyo sa akin at ako po ay naging instrumento at bumalik po sa inyo para lang makapag-serve sa every Sunday service. And sana po, Lord, yung iba tulad ngayon, Lenten season, sana po magising po sila, lalo na yung mga kaibigan ko na makabalik po sa inyo. Ito po ay dinadalangin ko sa pangalan ni Jesus. Heavenly Parent God, hear us. Please stand for the Lord's Prayer in English. Saan ito today? Ay. Okay na kami. Wala naman ang COVID. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is
This is Jesus Christ, our Lord and Savior. Happy are those who partake in this meal. Lord, you're not worthy to receive you, but only say the word, and I shall be healed. May the body and blood of Christ bring us everlasting life. You may be seated. Sa isang Ama, ating itatag ang pagkakaisa. Ang sisidlang basa, ating ilapag sa dulang ng Ama. Pagsaluhan natin ang luksa, pagdamhin ang sugat ng bansa, at doon natin ipunla, tutil ng diwang mapagpalaya, sa isang Ama, ating itatag, ibangon, itindig sa dulang ng katotohanan, sa sahig ng katarungan. Doon natin ipagdiwang kapayapaan, pag-ibig. Isang Ama, ating itatag ang pagkakaisa. Ang sisidlang basa, ating ilapag sa dulang ng Ama. Pagsaluhan natin ang luksa, at damhin ang sugat ng bansa, ay doon natin ibulang, tutil na diwang mapagpalaya, sa isang Ama, ating itatag, ibangon, itindig sa dulang ng katotohanan, sa sahig ng katarungan. Noon natin ipagdiwang kapayapaan, pag-ibig. Nice. Announcement. On September 15, 2024, Sunday is our 18th church anniversary. Kung wala tayong venue, most likely dito ang venue natin. Kung hindi dito doon. So, we'll celebrate that. Ano pa bang announcement? Next week is Palm Sunday na. Tama ba? Ano yan? 17 plus 7, 24. Palm Sunday. Ang mag-preside sa inyo sa atin next week ay si Pastor Macario Sangka. Yeah. Pero if you could go to church in the morning and buy the palm, you do it. Yeah. Para yung gabi natin, worship Sunday, hindi na tayo mag-bless ng ano. Okay, kumusta lahat? Salamat sa pagpunta. After na to tayo merong agape. No? Nagpaluto ako ng masarap na pagkain kay Martha. Si Richie ang Martha natin eh. Yung laging nandun siya sa kusina. Please all stand for the concluding prayer to be led by... Ay,
Si ano pala ay nagdo-document para sa atin sa LGBT kasi pero taga dito lang siya. Na, papa-introduce yourself nga ulit. Ethan po. Si Ethan. No? Last week nandito na sila, di ba? With Summer. Ay, hindi, si Julia. Hindi pala sa... Yan. So, welcome, no? I hope you're comfortable, no? Parang may... Ako lang nag-iinit. Hindi na siya ilalinis. Papalinis na natin. Okay, please stand for the concluding prayer to be led by Romeo Paras, DD. Lord, we want to say thank you for the blessings that we have received today. As we go to our home, may this blessing be shared to our family. We pray for everybody to have good health, prosperity, financial blessings, everything that can lead to their happiness. All this we ask through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. Please bow your heads and receive the blessing. Go in the peace of being fully known by God. Go in the hope that God has in you to transform the world. Go in the love of the neighbor and friend. Go in the assurance that God still goes with you. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Praise God. Praise God from whom all blessings flow. Praise God, all creatures here below. Praise God above the heavenly host. Praise Parents, Son, and Holy Ghost. Amen. So we'll have the blessing of the holy water. Papagalito naman ako. Lord, bless us si Ron. Bigyan niyo po siya maraming gig para marami siyang pera at ilay sa lahat ng sakit ng kapal. In Jesus' name I pray. First name mo nga. Crispin. Alala ko si Crispin. Lord, bless niyo po sa Marlon. Sana po maisa katuparan na po yung kanyang mga kahilingan at mga dasal sa inyo. In Jesus' name. And Lord, bless niyo po si Vilma na may yung interview niya bukas. Yes. Yeah. Interview niya bukas pala. Give her wisdom, O Lord, para masagutan yung mga tatanong sa kanya. Ganun din, bless mo ang kanyang family. In Jesus' name. In the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Lord, Diyos mo po si Eric, sana po lahat ng pangarap niya sa kanyang pamilya, ang matupad at sana tuloy-tuloy po yung mga trabaho po niya. Bigyan mo po siya ng taas ng pangangatawan, healthy lagi at safe po sa pagpasok sa trabaho. Amen. Yes, in the name of the Father, Jesus Christ. Amen. Ethan. Ethan. Lord, bless me po si Ethan para sa kanyang documentary para sa LGBT. Sana po ay gusto siya. Studies. Lord, pagkaano niyo po si Rodel, sana po matupad lahat ng mga hinihiling niya. Sana bigyan niyo po siya ng biyaya. In Jesus' name, amen. Lord, bless niyo po si Rabia sa araw-araw kanyang pagpasok sa trabaho. Ilayo niyo po siya sa anumang kapahamak kahit na pagkaloob ang kanyang mga kahilig. Salamat. Ang Lord. Lord, bless niyo po si Kuya Sato po. Sana ingatan niyo po siya palagi sa papuntang work niya po. At pati na rin po ang kanyang health. At tanggalin niyo po sa kanya lahat ng worries niya. Lord, bless Reverend CJ. May he continue his pastoral work and may he always have good health so he can touch the lives of people. He can be blessings to others and he can be of good health to others.
Let us give each other the holy kiss of peace. Peace be with you. May mag-picture-picture tayo. Marlon. Yeah. Ano po? Ang prodigal to. Tayo. Pwede nyo na to. Ito na lang gamitin natin.